natin dito. Yan. Ganda ngayon magukay. Tingnan mo, pag level na ito, oh, pwede na yan. Huwag mo nang sapawan para hindi nasasakal. Hindi na matumba ko yan. Hindi. Isipin yan. Di kasi hindi siya pwedeng matakpan dito. Ayan, magandang buhay at maputik na araw. Ayan, farming na naman tayo mga farmer yan. Anayin ko lang si Kongkong sa mga grabe ang bigat. Dito yung ano, maganda po ngayon. Kaya lang talagang grabe ang bigat na Yan. Kaya maganda magpapaa ka na lang. Yung paa hindi kinakapitan yan ng ano, putik yan. Ako naman magi-spray ng konti habang siya ay naghuhukay. Kaya lang direct lang muna natin siya kasi kailangan talaga nakapaa ka lang hindi pwedeng grabe bigat, 1 kilo. Kumanda yung ano natin. Hanap ako ng pang spray. Sprayan ko. Di maraming nawala yung ibang ano niya kuya. Di, white flies, marami. Tapikin mo. Hindi man umalis Oh. Ano ba in-spray mo dito? Kuya, tapil. Hindi, hahanap tayo. Burdan maganda diyan. Iba-ibang ano kasi yan mga kayang patayin. Oh. Yung pinag-aabon natin doon kuya. Gumanda rin yung ano kuya. Siling natanim sa akin. Alin? Yung mga siling natira. Totoo nga ang sili matibay sa init Kaya yung kay Jimmy, ngayong umulan na, sigurado gaganda na yon. Nadiligan ko rin kuya. Hindi mo nadiligan yung Hindi kailan lang nadiligan nung trinim mo. Pero yung summer na nakasurvive siya. Nung tinanim natin yan kuya, yung nagbotwata ako. Oh. Alin? Ito maliit. Hindi, sinasabi ko yung mga Malalaki. Oo. Paano lang kaya ako? Hindi talaga ako. Ha? So, umpisa tayo dito, Kong. Markahan mo. Para Ito, di ba? Isa. May hukay na yan. 2. Dito. Markahan mo dito. Sayang Napakan mo pa yun. Markahan mo. Dito kaya? Dito sa may paa mo na yan. Yan. Kasi yung mga sili naman, hindi naman yan andito yung isa. Ito, dito Kong. Kasi tingnan mo, hindi naman mag-aabot yung nila. Ma-maximize natin dito. Yan. Ganda ngayon magukay. Ito isa. Ang puputulin mo, ayun. Yan, wala na din yan. Ito, wala na din to. Okay, isa. Oo, sige. Kumapit din Ayan. Tapos ayan bigla pong gumanda yung papaya. Kaya lang ayan, kailangan pong ma-sprayhan nung yun nga. Tapos ayan medyo may yellow spot. Hindi ko alam kung makukuha to sa fungicide. Kailangan maagapan yan. Yan ayan po kita nyo yan. Yellow spot na yan. Tingnan din natin kung sa insekto din lang, pero lalagyan na rin natin ng fungicide. Yung iba magaganda na lumalaki na. Ang bilis. Yan Ang partner po ng papaya, kung kayo po yung magpapatanim ng papaya, mag-intercropping sa ilalim sili, pinaka the best. So ayun, tapos ito pwede mo nang tanggalin para pag-concentrate siya sa pagpapalaki ng pagpapataba ika nga ng katawan. Yan, ganyan.
Sabi ko kay Kongkong, anuhin na muna ito, linis na muna yung mga kalat, yung gilid. Yan. Para makita yung lugar, di ba? Mas maganda nga naman tingnan. Ito mas medyo ano baka na ano din ng fertilizer kasi medyo ano siya medyo, kaya sabi ko wag muna mag fertilizer kasi baka na sobrahan din. Meron tayo dyang 40, sa mga 35 lang yung pinatanim ko kasi si Kabono ay uuwi ngayon, baka manghingi ng papaya na seedlings kasi alam ko nahirapan siya maghanap doon sa Batangas dito naman ang dami pa. So at least malalaman ko na rin kung matatanim ngayon, malalaman ko na kung kailangan pa namin kasi dito magtatanim pa kami ngayon. Mukhang mapapagastos tayo. Sabi ko kay Papaya, matingin mo kahit ano na lang i-reprap na din yan, kahit semento yun dito kasi para permanent na po itong space na ito kasi magtatanim tayo dito ng mga avocado doon. Kung maririprapan natin at mapiprevent natin yung erosion, makakapagtanim din tayo ng permanent doon na fruit bearing trees na hindi kailangan ng malaking espasyo like yung mga guyabano size lang, di ba? Yung pwede. So titingnan natin kasi yung avocado pwede din kasi maliliit lang naman po yon na lumalaki din ng konti pero ayun ang naisip ko sana, maganda pero dito walang problema. Doon titingnan natin kung anong pwede nating itanim doon. Guyabano, isa sa mga top choice natin, kaya lang magagamit ba natin, diba? So bagay yung guyabano tea, ano pa ba, yung fruits napakaganda din, pwede rin nating tingnan muna natin kung ano ang pwede. Pero gusto ko kasi ito magkaroon din ng mga puno din yan. Malaki naman po yung space, kaya lang yun nga inaano ko yung allowance na huwag magkaroon ng erosion. So ayan, lumaki na yung iba parang medyo hahabol din yan ngayong umuulan na, tapos bombahin mo ng nilagyan ko na nga ng taba ng tae ng kalabaw. Calcium nitrate, bibili ako ng calcium nitrate, tutunaw natin sa idilig, tunaw sa tubig. Yan, maganda po yan para pang din yun, pang booster din. Calcium nitrate with pwede din triple 14 o urea, pero konti lang, tutunawin natin sa sa timba. Mas maganda na yung nakatunaw, ma-absorb agad. Ayan, maganda ngayon kasi init ulan po yan ang paborito ng halaman, especially damo. Tingnan nyo. Diba? Siguro naman naniniwala kayo. Ayan ang bilis niyan. Paragis ba? Ito ba yung paragis? Nag-aano to may parang bunga to na ito kinakain ng aso pagka sila ay masama ang pakiramdam. Siguro may medicinal properties kasi kinakain po ng aso to pagka sila ay, sabi sa Bicol, nagtitiirok. Sabi nila nagtitiirok yan kasi kumakain ng damo. Tiirok yung tawag, yung parang susuka-suka. Kumakain po sila niyan. Ewan ko, di nyo pong yung iba siguro nakita na yung aso nila kumakain ng ganyan. May mga damuhan talaga. Ito, Madre de Agua pa to, no? Oo. Yan mo na lang yan dyan. Hindi mabog natin natin. Ha? Ay, hindi, buhay pa. Huwag mo na guluhin at matitibag yung sili, marami pa tayong siling makukuha, no? Siling panigang, kailangan natin alagaan. Ngayon, ewan ko kung marami bang namatay? Pero hindi na ganun karami, Na sila ngayon, recover na. Dapat nga pala, pinano natin Hindi, yung dulo,
pinuputol para mas maraming sanga. Hindi mo alam 'yan? Alam ko yan, kuya. Oo. Pero huwag mo na kuya, baka Hindi, dapat nga mas maliit pa, tirahin mo na eh. Oo. Pero okay na yan, magsasanga din yan. Pero mas maganda kasi talaga yung inaano mo yung dulo. Mas lalabas yung ano. Parang kalabasa, di ba? Pinuputol din yung ano, pakwan. O yan, ayun muna yan kung at ako'y titingnan ko kung anong pwedeng mabiling pang spray. Grabe, mga farmer, gumanda yung ano. Ang tanong niyan, ito abangan natin kung ito ba ay magbubunga ng same ng bago. Kasi kung ganun, okay pala, no? Bunuhan mo lang, di ba? Kung makukuha sa fertilizer, diba? Ito namulaklak na. Ayan, oh. Ito ang kalaban din natin, kataba. Ang bilis din to pagkatagulan. Titingnan natin ngayon to, farmer. Talagang nagpupuno, tinatawag niya nagpupuno yung ano. Grabe, kumaway na yung 79 kilos. Kaya ako'y natutuwa, mga ka-farmer. Every morning nagtitimbang ako na yung pagising mo ng umaga, di ba? Kahapon 80.25, ngayon 79.75. 95. So 300 grams. Pwede na, di ba? Isang araw 300 grams. So 10 araw 3 kilos. Not bad. Yun. Intermittent lang. Yun, ito pa, kailangan nating durugin din. Yan. Kailangan itong mamasa ng tubig at madurog talaga. Ayan na. Yan, mga farmer. Patulong tayo sa boys. Tatawa ako kay boy comment. Parang ayaw niya ako magtanim-tanim. Alam niyo yung mga comment na nang di-discourage. Tapos puro daw ako utos. Alam niyo po, hindi mo makukuha yung success, lalo na kung malaki ang lupa na tataniman ninyo, kung ikaw lang ang gagawa. Parang ano din yan, parang negosyo. Hindi sapat yung sipag mo sa pag-asenso. Let's say nagtayo ka ng negosyo, ikaw lahat ang gagawa kahit di ka na matulog, 'di ba? So ewan ko kung ayaw mo lang o talagang naiinggit lang. Puro daw ako to, ang dami ko pong tao. Actually I'm doing this dahil gusto ko din pong makapagbigay din ng trabaho at the same time, 'di ba, na i-content. Tapos yun din yung passion ko, magtanim-tanim, 'di ba? Bago pa man po kami nag-umpisa, kita nyo naman dami ko din namang mga naitanim na din dito. So ayun, pinapalitan ko lang talaga yung mga Mother de Agua. Dati puro kinikwento ko sa inyo, ayan, oh, totoo naman, kita nyo yung ebidensya. Yan, puro Mother de Agua to. Ayan, oh. At yan, pati dun mayroon pa. So ito, kami pa ni na Bebe ang nagtanim yan, 'di ba? So ayun, ngayong syempre iba na po yung direksyon. Binawasan na natin yan. Nagpatanim na ako ng nyog. That was 3 years ago. So yun nga lang, talagang medyo challenging po ang nyog. Isa pa pala yan, maglalagay din tayo ng asin with triple 14 mixed together. Ayan, paikot. Maglagay tayo for the meantime na 2 tao siguro muna. Kasi ayun, yan, ayun, oh, paikot-ikot lang. Pawis na rin naman ako eh. At the same time, kung kaya kong gawin, tutulong tayo, di ba? So, ayun. Kaya ayun, nag-uutos tayo. Kasi wala kang magagawa kung ikaw lang ang titira niyan. Baka ito lang ang magawa mo sa isang araw, di ba? Kagayan, magtatanim ng papaya o bibili ako ng gamot, di ba? So, ayun lang. Natawa lang ako. Sabi ko, wow, diba? Siguro kung wala kang uutusan, utusan mo sarili mo, diba? May tao ka din naman, bakit di ka mag-utos? Yun yung pinaka best way para maging productive, diba? To have manpower, ika nga.
So ayan, balikan natin mga farmer yung ating pinapagawa. Ito ay grabe bigat. Yun ang ano, dapat talaga magpapaaka. Kailangan maulanan to. Pinakailalim nila sa kasuyan, no? Sabi ko dito ang nasa imagination ko. So isa sa mga ano yan, advice ko po sa inyo, mag-utos kayo sa mga tauhan niyo. Iba kasi yung vision mo sa vision ng mga tauhan mo, 'di ba? So pinakamaganda is paliwanag mo muna, ito yung goal natin, ito yung gusto natin. Kaya ayun, kaya sabi ko ayan, magtatanim tayo. Ngayon yung mga fruit bearing, hindi ko po iaano yon. Talagang maghuhukay kami. Aayusin namin ng maayos. Kasi kikita niyo po, excited na ako, malalaki mga farmer. Nakakuha tayo ng Miyazaki mango, which is mango mabilis lang naman. Legit, napeke ako dati noon 3 years ago ata. Nag-order ako online, pinadala sa akin, butong tumubo lang, grafted daw, scam. I think they are part of yung mga Pogo hub na scam hub ba ang tinatawag. Ang kukulit talagang pipilitin kanilang bumili. So 900 pesos dumating sa akin, tuyo na, binunot lang na buto tapos binalot. Pag wala na. Pero yung mga nagbebenta po online na legit naman, makikita nyo nakabalot po yon, naka-karton na maayos, tapos naka-seedling. Talagang tapos mayroon po yun na permit pa. May permit pa yan yung pagsiship po ng mga halaman. Lalo na kung So, ayun. Talagang legit. Kagaya yan, meron tayong in-order na aviark na langka, grafted. So, isa sa pag-ihahanap din natin yung kailangan itatanim ko po siya sa lagi ko pong makikita. Isa sa yan, kailangan nyo. Kagaya nan, malaki po itong lugar natin. So baka doon na lang sa gilid siguro tatanim ako. So lagi mong nakikita. Yan naman ang kasi syempre 'di ba? Nakikita mo. Ibig sabihin, kailangan ng dilig. 'di ba? So ayun. Ayan. Nakita ko si Kongkong naglalapag na ng mga papaya. Kailangan demo ko muna yung gusto kong tanim. Na kasi minsan po masyadong malalim, hindi talaga pwede nasasakal yung seedling. Kailangan kung ano yung level ng lupa, yun din lang. Huwag niya nang ilulubog. So kailangan bigyan natin ng malinaw na instruction. Kasi kagaya niyan, ito. Malalim pa po 'yan. Mayroon na po siyang manure na nilagay sa ilalim, pero hindi natin ilalapag direkta. Kailangan lalagyan po natin yan ng lupa pa. Ayan. Kanya malalim-lalim pa, no? Magkapagka sa kanya na yun kakainin. Ganito dapat. Kasi baka mamaya ilubog niya na naman. Isa sa nagpapabagal ng growth, yung na hindi nakakahinga. Mainit na. Pero kailangan namin ng init dahil yung materyales, ayan, tatrabaho po sila. Abangan nyo sa kabilang vlog. Ayan, mukhang kailangan natin bumili ng water pump. Kung de-demo ko sa'yo yung yung pagtanim. Halika, sampulan natin. Lupa. Yan, sige, tanggalin mo yung plastic, iipunin mo yan, para pag nagbablog tayo hindi makalat. Yan. Sige. Titingnan mo, pag level na ito, pwede na yan. Huwag mo nang sapawan para hindi nasasakal. Hindi na matumba ko yan. Hindi. Isipin yan. Hindi kasi hindi siya pwedeng matakpan dito. Masasakal yan. Kahit sa kalamansi, ganun din ang gagawin mo. Okay na yan. Basta importante, hindi siya masasakal. Gumano ng kaunti lang yan. Mapapantay din yan pagka
Oh. Titingnan mo yung level. Yan. Ganyan lang. Sige pa. Konti naman. Baka naman anuhin mo naman. Sige pa. Yun. Oh. O yung mga kalat natin ha. Alam mo bang 500 years bago malusaw yan? Hindi nalulusaw yan. Ganyan po. Magtatanim ng papaya, anything, kalamansi, o kahit yung mga binili nating fruit bearing. Ganon din po ang gagawin natin. Huwag niyong sasakalin. Okay lang naman yan. Ganyan lang oh. Diba? Tanggalin na natin to para yan. So okay na yan. Kasi yung iba, baka hindi nyo po alam, iniisip nyo, ano, hanggang dito, ano ko yung lupa para hindi matumba. Ayun nga ang nagiging problema natin. Masasakal po yung halaman. Nakikita nyo yung kaibahan. So, ayan. Ano tayo ng spray ako ng fungicide. Tapos maganda yung mga ano no. Nakapili ako ng maayos eh. Sakto marami pa. Kaya lang pala kung hindi tayo pwedeng maglagay doon. Ilan ba? Marami pa ba? Natira? Nako, ang dami ano. Hindi tayo pwedeng maglagay doon kasi magre-reprap pala doon, masisira lang. Ang problema natin. Kasi po magre-reprap kami. Nabili ko na pa naman. Tingnan natin kung kakasya, pero sisingit na lang siguro natin dito. Maganda to pagka ano, basta malilinisan lang. Ayan. Kaya sabi ko tumakbo ako dito no. Sabi ko nakita ko itatanim niya na. Yan, ayos lang yan, ganyan. Sa dami ng tinanim mo, walang lalaki, no? Lalaki? Oh. Certified eh. Di ba? Pero kung sa buto, kukuha ka. Meron yun. Oo, sayang ang panahon. Yan, ayos yan, ganyan lang. Very good. Very good, very good. Ito, ang ganda na, oh. Tingnan nyo, oh. Ito, tatanggalin na natin yan para makabuelo na. Ayan. Di ba? Tatanggal na po yan mga farmer. Actually, ayan. Don't worry. Kalaban naman natin dito, bagyo. Na. Ha? Tumba, di ba? Sili mo din na tumba. Oo nga. Yung sili, habangat pa lang yun, ha? Dapat talaga may tali, no? Dami namin tatanim, gulay pa sa susunod yung mga anuhan namin. Sana bibili na ako ng bikal. Ang problema yun nga, nag-change yung plan. Kagabi lang namin na pag-usapan ni Papa yan na magkakaroon ng paplasteran po itong mga diti na to para isang gastos na din lang, diba? Ganon din naman eh, isang iyakan na lang. Ibig sabihin pagka na ano na plasteran naman na safe na po yung ating mga halaman na itatanim doon, hindi na po ano yung lupa. So, hindi muna namin gagalawin. Kung mayroon man dito siguro banda tatanim kami, pero doon ay stop muna. Antay na lang muna natin natapos to. Tingnan natin kung maisisingit. Dito hindi na makapasok dito yung kolong may hatid na simento, malalim ano na po ano na talaga, medyo tawag dito ano na yung lupa. So ayan,
nakapag ano na po tayo, nakapaglipat na tayo ng, bukas na ako, may nabili akong pang spray tsaka calcium nitrate. Bukas na po ako mag spray. Durog. Ganda magdurog nito eh. Parang magandang libangan to ah. So ito magandang ihalo. Yung pag-aanohan natin ng avocado, haluan natin ito. Yung lupa. Mga anuhan natin. Pag sinearch nyo yung YouTube ko, puro avocado lumilitaw. Kasi yun po yung sinesearch ko ng sinesearch. Tapos ayan pinutol na ni Kongkong yung niyog mga farmer. Sorry. Bagay, patay na nga pala siya. So ayan na po. Ayan Eto nga, alam nyo na, bahay ng gansa. Ngayon, istakan ng semento. Pwede natin gibain yan in the future. Kasi actually pwede pa tayong magtanim dyan. Gusto kong i-maximize ngayon yung lupa. Kung ano ang pwede nating di ba? Maisisingit. Ako nag-i-enjoy sa si Bab pang nagtutulak. Okay, mas madali nga naman. Ay, ano yan? Sprocket? Kumakapyos na yung sprocket ng motor. Kailangan ng palitan. So ayan po ang ating mga bagong tanim na papaya. Hangin lang. Kaya medyo pero huwag kayong mag-alala. Tapos may binili akong fungicide. Hopefully ay medyo may kamahalan ng kaunti. Hopefully naman po ay magamit natin ang husto. So ang susunod naming project, hindi pala project, activity, asin and magaling si Kongkong, naglagay na ng abono, paganda na triple ano na yan, potassium, palaki ng bunga. Budbud na siya. So sabi ko yung papaya wag muna, kasi yung kailangan nating masolve muna ito yan ang problema natin. Tapos yung natirang papaya tinanim niya din doon. So dito kailangan palang matrim na rin itong mga malunggay. Umulan na rin naman. So papaya done. Bukas ang activity ni Kongkong, baka magpapahukay na po ako ng natin yung sa avocado, kasi Miyerkules ay wala pala si Kongkong, day off pala to, papatulong daw yung tatay niya, so wala. Miyerkules darating po yung natin, yung ating mga in order na I'm so excited. Sana maganda 1.5 each. Sana yung sa picture nga na malalaki. Sana po. So ayan, antay tayo. Sigurado pag maganda ito, marami na naman ang magme-message. Ka-farmer, saan mo nabili yan? Dineliver ba? Pwede din ako magpa-deliver. Ibibigay ko po yung number niya at Facebook para para siya na lang ang kausapin po ninyo. Ayan. Ganda saluan nyo ng lupa, wag nyo ipupuro. Kahit 50-50 lang, pwede na yan. Dati ganito ginagawa namin kung kami po yung nag-uumpisa pa lang na ate, para tumaba yung lupa. Nangunguha din po kami ng mga ganito. Diyan lang, gilid-gilid yung mga natuyo ng kalabaw, dadampot namin. Kaya lang karamihan may langgam, nabahayan ng langgam. Maganda nito, less ammonia, puro lang to, grass. Yung yung mataas
Ano tong saging mo? Bago ng dahon yan? Oo, bago yun. Oh. Kailangan mapataba yan Isipin nyo, ngayon nagsawa naman sila sa tubig. Samantalang nung tag-init, medyo naano lang po ng konti, medyo nauna lang ng kaunti yung ating tanim, pero may namatay. Pero na ano naman po, na nakahabol naman yung iba, especially yung talong, halos wala din naman. Medyo malalapit nga lang ang tanim ni Kongkong, dapat 1 meter yung pagitan nga, kasi pag umano yan magsisiksikan, pero ano lang naman, pang personal, okay lang yan. Okay na tayo mga farmers. So ayan, productive naman yung araw dahil nakapagtanim tayo ng mga papaya. Naturo ko kay Kongkong kung paano huwag masyadong nakalubog, kasi yan ang lagi nagiging problema namin, masyado niyang nilulubog, hindi po maganda. So ayan, maraming salamat at happy farming.